Hello, amazing morning champions! Kamusta po ang bawat isa? Una sa lahat, palakpakan po natin ang napakagaling nating speaker, si Mentor Ann. Virtual cup naman po dyan. And of course, ang napakagandang sharing ni Mentor Alma. Are you inspired today? Para sa mga guests natin and mga mentors na hello po sa inyong lahat. Amazing morning. I'm Erica Roma Sureda and I'm very excited to share with you my journey and testimony here in I Am Worldwide. So, before po ako mag-share, can you comment if you're watching from what place? Yan, para tayo po ay makapag-shoutout ng very quick. Yan, taga saan po ba ang mga nandito sa ating presentation? Okay, wait lang. All right. From Laguna, Pasig, Singapore, wow, Japan, Canada, Ilocos, Batangas, Cavite. Ang daming taga-Canada, from USA, from Hong Kong, o 'di ba? So, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood, nagpa-participate. I'm very excited to share with you kung ano po ba ang nangyari sa akin dito sa I Am Worldwide. So, to start, like what I've said, my name is Erica Ramos, or rather you can call me Ikay. That's my nickname po. I'm a nurse by profession. So, parehas po kami ni Mentor Ann. Ako po ay graduate pa nung 2011. So, the picture was taken 2011 pa po, no? Ang tagal na. But, you know what? Ang goal ko po is really to go abroad. Okay, why? Ito po yung aking family. Apat po kami magkakapatid. Pangalawa po ako sa apat. Here is the picture of my dad. Yan, ito naman po yung nanay ko. So, hiwalay po yung picture kasi hiwalay na in real life. No, yan po yung parents ko. Ang nanay ko po ay dating OFW sa Italy for more than 10 years. Actually, pang 20 years nga, no? While my dad stayed in the Philippines. So, hindi po kami mayamang pamilya and the reason why nag-abroad po si mama kasi kailangan po namin makatapos ng pag-aaral kaming apat. So, si mama po yung pinaka nag-provide for us. Ang tatay ko naman stayed in the Philippines to take care of us. So, parang baliktad, no? Instead na si papa yung sa abroad, si mama. So, siguro kaya naghiwalay sila maybe because of time, distance, and money. Okay, so bata pa lang po ako, pera na po yung problema ng parents ko. Meron bang nakaka-relate sa akin? 'No, yung ano, nahihirapan ka kasi yung parents mo 'no, yung problem is about money. Oh, meron po ba diyan o ako lang? May nakaka-relate, 'yan, type 1 naman kung nakaka-relate ka 'no, ayan. So, the only option kasi is may mag-abroad, tama po ba? Sa ating mga Pilipino 'no, mostly talaga sa pamilya merong nag-a-abroad kasi nga naman maliit po talaga ang kita sa Pilipinas, so walang choice kailangan talagang umalis. Pero marami po akong realizations, okey. Number one, bilang pong OFW yung mama ko, I just want to, recognize yung mga OFWs na nandito 'no. Alam ko marami po na nag-comment kanina. Saludo po ako sa inyo because it's not easy to leave your family behind to provide for them. Tama po ba? Napakahirap nun. Kasi naalala ko pa po yung unang alis po ng mama ko, nag-iiyakan talaga kami sa airport. Baka may nakaka-relate po, no? Kasi sabi nga nila, ang pinakamasaya at ang pinakamalungkot na lugar sa buong mundo ay ang airport. Pinakamalungkot kapag, what? Maghahatid. Pero pinakamasaya 'pag magsusundo. So, na-experience po namin 'yan and yung mama ko po lagi siyang, nagkukuwento sa akin na kapag may sakit siya wala naman nag-aalaga sa kanya and kapag may sakit kaming mga anak niya, hindi rin naman siya basta-basta makakauwi para alagaan kami. So, parang yung feeling of naalagaan niya yung ibang tao kasi caregiver po yung mama ko sa Italy, pero kaming pamilya niya hindi niya maalagaan, yung gano'ng feeling po. So, it's really a sacrifice. So, ngayon po bilang OFW po yung mama ko, nakita ko po yung cycle. Ayan, ano po ba yung cycle? Uuwi po yan siya may ipon. So, yung mama ko po yan very sweet and very generous. Kaya pag uwi niya, excited kaming lahat kasi duty free o kaya sa SNR, Landers, kanya-kanya kami ng ano, push cart. Kami magkakapatid. So, lahat na kailangan mo, babawiin mo dun, talagang kukunin mo. Parang alam niyo po yung pag-games sa ano, mga noontime show, yung kukuha ka ng mga groceries. So, kanya-kanya po kami nun. So, yun po yung mga unang uwi ni mama. Siyempre nagbabawi po 'no.
Kaso nga lang kapag po bang OFW nakabakasyon, question po, meron po bang income? 'Di ba wala, kasi siyempre nakabakasyon siya. Nakapag-ipon siya, yes, pero ang pera nauubos. 'Di ba nga po akala nila ang OFW unlimited ang money kaya mukhang tingin nila ATM 'no, withdraw lang ng withdraw, pero hindi. Of course 'pag nakabakasyon ka, yung pera na maiuuwi mo mauubos at mauubos yon. Kaya po yung mama ko na very sweet, very loving 'no, pagdating po ng ilang linggo, ilang buwan na naubos na po yung dala niya 'no. Yan, tama si Mother Cheryl, one day millionaire, yan po ang tawag ko sa nanay ko. Pagkalipas ng ilang linggo, ilang buwan, yun po 'no, sumusungit na po siya, nakikita niya na po yung mga maduduming ano, lugar sa bahay namin. So, nakakatawa po, pero yun po yung reality 'no. Ang OFW po, correct me if I'm wrong, mag-iipon, uuwi, mauubos, aalis, babalik sa ibang bansa. So, mag-iipon uli, magbabakasyon, uuwi, mauubos, aalis. So, it's a cycle that never ends. I have talked to a lot of people na sabi nila 5 years lang, 10 years lang, 'di ba, 15 years lang, ending up ilang years na po 'no, na hindi po talaga nakakapag-for good sa Pilipinas. Though yung iba naman talaga intended to stay outside the Philippines, that's good, 'di ba? Pero the concept of mauubos din yung ipon mo kapag lalo nakabakasyon ka, yun po yung mahirap. Kaya nga po, meron akong mga nakausap na nasa ibang bansa na po 'no, mas mahal daw magbakasyon sa Pilipinas kaysa sa kasi pumunta ako ng Canada, so nakausap ko sila minsan sa South America pa siya nagbabakasyon kasi 'pag umuwi ka ng Pilipinas mas mahal kasi nandun yung pamilya mo, magastos, tama po ba? And siyempre kapag nasa ibang bansa ka, ang gastos mo po yung currency, yung sahod mo malaki, yes, pero dun ka rin po yung cost of living mo dun ka rin gumagastos, 'di ba? Ganon din yung currency. Ngayon naman po, kapag nasa Pilipinas ka, maybe some of you will agree with me, ito naman kasing sistema, sweldo, utang, bayad, utang, sweldo, utang, bayad, utang. 'Di ba? Kaya wala talagang choice kundi magpunta sa ibang bansa. Parang ako po that time, I was weighing, ano pa ba yung puwede kong gawin na puwede po akong kumita ng malaki pero kasama ko yung family ko, hindi ko kailangan umalis. Yun po yung talagang nasa isip ko kasi mahirap mag-stay sa Pilipinas pero mahirap din naman mag-abroad, okey? Pero you know what? Thank you Lord. Paki-comment nga po, "Thank you Lord." Ayan, may nag-comment po 'no, "Mas mura pa sa ibang bansa magbakasyon kaysa sa Pilipinas. Banding lang ang maganda pero butas ang busa." True, 'di ba? Totoo po 'yan. Kaya nga marami akong na-realize talaga, 'di ba? Pero thank you Lord kasi po yung option po na hinahanap ko is nahanap ko na. After ko po ma-invite through internet, hindi ko po kakilala yung nag-invite sa akin. After na presentation, sabi ko, ito talaga yung hinahanap ko. Yung pwede kang kumita ng malaki kahit nasaan ka, kahit nasa bahay ka pa. 'Di ba? The option that I was looking for is nakita ko na. Number two, na-realize ko po na lahat po tayo tumatanda, including our parents. Our parents are not getting younger. So I want to give them the best things in life na kaya pa po nilang i-enjoy. And then, thirdly, this is my formula. Mag-aral, magtrabaho, eventually, to put up my own business because I know wala naman po talagang oh, rather mahirap pong umasenso kapag nasa employment ka. So your goal is to really have your own business. Pero siyempre hindi ko rin alam kung paano ako magsisimula magnegosyo kasi wala namang negosyante sa pamilya namin. So that was my formula. Alam ko one way or another magnenegosyo din ako. So ang na-realize ko, bakit ko papapatagalin kung pwede ko naman simulan agad. 'Di ba? So, but then I have hindrances. Okay, number one, it's not my line of work. Ako po ay nurse, ang alam ko BP injection. So, mahirap po para sa akin gawin yung negosyo lalo pat mahiyain po ako. Would you believe? Ako po yung tipo ng tao na kapag hindi mo ako kakausapin, hindi rin kita kakausapin. Hindi dahil suplada ako, pero dahil mahiyain po ako. So sabi ko, paano ko gagawin yan? Eh, kailangan kong mag-share, kailangan kong mag-invite. Pero ito po yung na-realize ko, no? Lahat ng bagay na pag-aaralan. Ang nursing, hindi ko rin pong gustong kurso. Pero inaral ko dahil sabi ng nanay ko, mag-aaral ka ng nursing o wag ka na mag-aral. So, walang choice. Kailangan ko pong aralin. Kaya sabi ko, so itong negosyo na 'to, puwede ko rin siyang aralin kahit hindi ko siya linya. So, check. Number two,
Sabi ko po dun sa nag-invite sa'kin, "Maganda po, pero okey lang po ba ask ko muna yung nanay ko?" Very close kasi kami ng mom ko, kaya parang kailangan kong kunin yung desisyon niya. But then, eto din yung na-realize ko, yung mama ko po ang plano namin after ko graduate, konting experience, pupunta na ako ng Italy, planado na po ang buhay ko. So, do you think kapag sinabi ko na meron akong gustong gawing business, do you think mag-a-agree siya sa'kin? Alam niyo po, I know the answer will be no. Kaya sabi ko, hindi puwede. Ako nakakita, ako ang nakaintindi, ako dapat ang mag-decide. So sabi ko, I need to decide on my own. Well, in fact, the reason why I wanted to join is because of my mom. I want to give her the best things in life. 'Di ba? Pero ayoko din na siya yung maging reason para hindi ko ituloy yung negosyo. And then number three, ito talaga po, no? Wala talaga akong capital to start with. Fresh graduate eh. Magkano lang ang sahod ng nurse sa Pilipinas? Sa totoo lang po, walang ipon, walang pera, walang kahit ano. Pero naniniwala po kasi ako na kapag gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. So sabi ko, kahit wala akong pera ngayon, kailangan ko siyang gawa ng paraan kasi alam niyo po ba na matagal na natin problema ang pera. 'Di ba, nag-aaral ako, problema pera. Pagka-graduate ko, pera pa din. 2020, pera, 'di ba? Anong year po ngayon? 2025 na, Happy New Year. So, kung hindi po natin gagawa ng paraan next year, problema pa rin po natin yung pera. Kaya sabi ko, kung gagawan ko ng paraan this year, next year, hindi ko na siya problem. Ang isang bagay kasi hangga't hindi natin ginagawa ng paraan, patuloy po siyang nagiging problema. Kaya sabi ko, I need to stop this. Kailangan ko siyang i-workout. So, ang ginawa ko po, nag-withdraw ako nung maintaining balance sa account ko. Actually, na-close account yon. Tapos lahat ng mga lumang gamit ko na hindi ko na ginagamit, binenta ko na. Nangutang po ako, hindi ko kayang sabihin sa inyo na most of my package, pinangutang ko po kasi sabi ko, may good debt, may bad debt. Ito naman ay good debt because it's a business. Meron siyang ibibigay na income later on 'pag winorkout ko siya. So, okay lang kahit gawan ko ng paraan. Then, to cut the long story short, nagawan ko po siya ng paraan. Bakit po? Hindi po kasi ako makatulog. 'No, kasi nang na-invite ako sabi ko, kailangan ko mag-join pero wala akong budget. Kaya hindi ako makatulog kakaisip ng way kung paano ako maka-join kinabukasan and thank you Lord kasi to cut the long story short, naka-join po ako ng Jade, yung 198,800. Now the question is it worth it na ginapang ko po yung pangkapital ko, Totoo po talaga na wala po akong pang-join, ha. Ginawan ko lang ng paraan, pero you know what, thank you Lord kasi ayan po, pruweba na nag-start kami, Nagko-commute, nagbabas, nagje-jeep. I started with nothing. Zero money, zero knowledge, pero meron lang siguro dedikasyon 'no, and vision na time will come mababago din po yung takbo ng buhay namin. Kaya po I'm so grateful to the Lord because of the business, I was able to get my first car. Oh, 'di ba? So yan po si Biik the Fortuner. Remember my mom was very skeptic about it. Kasi nga po, yung plano namin na mag-a-abroad ay napigilan. Kasi nga po kailangan ko gawin yung negosyo. Pero ang ginawa ko po, sinundo ko siya sa airport na hindi niya po alam nakabili na ako ng kotse. So, yung nanay ko po na super skeptic, super negative, ngayon po, eto na po siya. Nakangiti na po, 'no? Mukha pa po ba negative 'yan? Alam niyo po yung nanay ko right now, member na po 'yan at umiinom din yan ng barley, o 'di ba? So, buong family namin member na po and I'm so grateful na tinuloy ko po yung desisyon ko even if wala po sumusuporta sa akin. Why? Kasi at the end of the day, your decision today will affect your generation. More importantly, it will be a blessing to your family. 'Di ba? And aside from that, I was able to get my first property. Ito po yung condo ko sa Pasig. And I'm just so excited and glad to share with you. One of the reasons why I joined and availed yung Jade, 'di ba meron po siyang 250 boxes ng barley. Hindi po dahil may sakit ako, pero dahil yung tatay ko po ay nagkasakit. Nagkaroon po siya ng, na angioplasty and we found out na meron po siyang, chronic kidney failure or disease, CKD. Kailangan niya pong mag-dialysis ng 3 times a week. Magastos? Yes, kasi nasa Pilipinas tayo, hindi libre ang healthcare.
right? Sabi nga nila sa Pilipinas, hindi ka nga actually mamamatay sa sakit sa gastos, 'no? So sabi ko kailangan talaga namin yung barley, yung product. Kaya po nung nag-join po ako, pinalaklak ko po sa tatay ko yung barley and praise the Lord kasi right now hindi na po siya nagda-dialysis, oh, 'di ba? From 3 times a week to now, hindi na. And I thank the Lord kasi po actually wala pa po yung mga results, yung maduktungan pa lang po yung buhay ng tatay ko, that's more than enough for me. Why? Kasi priceless po yun. Right, tama po ba? And buo po kaming family, umiinom na po kami ng products ng I Am Worldwide. And aside from that, mga free travel, imaginein mo, yung dapat OFW na mag-a-abroad ngayon, na papalibreng travel na ni I Am Worldwide. And we have 24 millionaires under our team. So, nakakatuwa po 'no? Ito pong mga tao na 'to, yung iba po diyan kakilala ko, kaklase ko nung college, yung iba po diyan most of them ay hindi ko kakilala, na-meet ko lang online and I'm so grateful na hindi lang po tayo yung kumikita, marami na po naging milyonaryo sa team natin. And aside from that, ito po yung ating first sports car, 'di ba? And kaya po tayo nagkaroon ng ganyan, we have, 38 plus car achievers. 'Di ba ngayong taon na 'to may nadagdag na naman, oh, 'di ba? Very exciting. And eto po siguro yung pinaka-tugatog for me 'no, kasi bata pa lang ako pangarap ko na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Meron po bang kagaya ko? Can you comment, 1? Sige para di kayo mahirapan, comment 1 kung ikaw din pangarap mo magkaroon ng sariling bahay at lupa. May backstory 'to, kasi nung bata po ako, yung mama ko, nakatira po kami sa Makati, may apartment po kami dun na up and down, 2 bedrooms. It started na 7,000 per month ang rent. Tapos naging every year, dumadating po yung landlord na naging 8, 9, 10, 11, 12, to the point na nung pagdating ng 12K, dun na po nag-decide yung mama kong mag-abroad. Kasi bakit po, yung renta pa lang po sa bahay, sweldo na po 'no, sa Pilipinas, kaya mahirap. Eh, 4 kami magkakapatid. Kaya sabi ko, dadating yung time na magkakaroon din kami ng sariling bahay at lupa na hindi na kailangan rentahan kasi sa'min na. Kaya po ako sobrang goal ko talaga 'yan, one of the goals ko talaga in life. So, I was able to get it at the age of 30 'no. Nakakatuwa kasi ito po yung, living, 'yan dining, living dining, okey. Tapos may maliit na pool, 'yan po yung kwarto ko. Actually nandito ako sa kwarto ko ngayon, 'yan virtual background. Ito po yung CR, walk-in closet. So, 'yan po ay naging posible dahil po sa negosyo natin. Imagine po, in a matter of 5 years, can everybody comment 5 years? 5 years pa lang po, 'di ba? Sa I Am Worldwide, on my 5th year, I was able to get 2 properties. Yung condo ko po now, pinaparentahan ko na. I'm living in my house right now and 3 cars. 'Di ba, just imagine ito po yung ano ko, 3rd car ko, it's a Lamborghini Huracan. Very rare na merong ganyan sa Pilipinas. Normally po ng mga big time business owners, mga CEOs, pero sino po ako para magkaroon ng ganyan? 'Di ba, simpleng tao lang naman po ako but I'm just so thankful to the Lord. Why? Wala po akong ibang source of income, wala po akong ibang trabaho. I am worldwide lang po ang ginagawa ko and yet I was able to fulfill all of my dreams. 'Di ba po, nakaka-excite. Na-imagine mo ba na time will come, ganito rin yung mangyayari sa'yo? Take note po, na-invite lang din ako just like you today. Na-invite lang din po ako, umattend lang din ako ng presentation and yet nabago po ang buhay ko. And just 2 years ago, 'di ba po yung dapat pupunta sa Italy para magtrabaho, I went there with my mom. So yung mama ko po katabi ko sa eroplano, mga iyak-iyak siya. Sabi ko, "Ma, bakit parang naiiyak ka?" Sabi niya, "Anak, ang OFW 'pag nasa loob na ng eroplano umiiyak na 'yan, kasi mapapalayo na sa pamilya." Eh, sabi ko, "Bakit mangingiyak-iyak ka pa din ngayon?" Sabi niya, "Anak, kasi number 1, babalik ako sa Italy hindi na para magtrabaho, for good na po ang mama ko sa Pilipinas. Number 2, dahil kasama na kita at magta-travel lang tayo." Oh, 'di ba? Mag-e-enjoy, maggagala lang po kami. Imaginin niyo po yung buhay namin na bago 'no? Yung dapat parehas kami nandun, pero ngayon para na kami si Dora the Explorer. Ang dami na po naming countries na puntahan. So, we went to Ravenna, Florence, Milan, Girona, Rome, Pisa, Como, ayan, sa Venice, Switzerland,
And then eto po yung maganda sa negosyo natin. Gusto niyo po ba yung sinabi ni Mentor Ann kanina 'no, yung magkaroon ka ng passive income? Yung kahit nakabakasyon ka, may income ka pa rin. Sino pong gusto ng gano'n? Can you comment, "I am." Alam niyo po ba, paglapag ko sa Italy, 209,000 isang linggo. Wow! Bayad na agad yung plane ticket 'no, tsaka yung hotel. 156,000 the following week. Pumunta, nagpalamig sa Switzerland, 410,000. Eto po yung nanay ko, actually it was her birthday. So, we went to Florence sa Gucci store. Eh, yung mama ko po kasi, ano po yan eh, napaka-selfless. Mga magulang po no, makaka-relate. Isusubo na lang, ibibigay pa sa anak. Ganyan po yung nanay ko. Kahit afford niya, hindi yan bibili. Isipin niya sa inyo na lang. Pero sabi ko, sige ma, since birthday mo naman, reregaluhan kita ng Gucci shoes. So, binilang ko siya. Ito, tawang-tawa po yung nanay ko, no? To the point na nakahiga na po sa kama. Suot na po yung sapatos. Ganyan level. So, tawang-tawa po ako sa nanay ko. Pero, I'm grateful na kahit papaano nakakabawi na sa magulang 'no. First time niya kasi magkaroon ng 60,000+ na worth ng shoes kaya ayaw na niya hubarin. 'Di ba nakakatuwa po si mama. Then mahilig po yan mag-mall. Naku, lahat ata ng mall dito sa Pilipinas nalibot na niya 'no. Kaya sabi ko, "Dun ka magala sa biggest mall in the world, sa Dubai Mall." So we went to Dubai after ng Europe. Yan, nagala-gala kami. May office do'n. So, bumisita ako ng mga, meet and greet, 1 to 2 hours. Pagdating ko ng e-wallet, 762,000. Sabi ko, "Wow." Alam niyo po ang tawag dito? Pleasure with a little bit of business. Kasi yung negosyo po natin puwede mong gawin kahit nasaan ka, right? So, sa Dubai may office tayo, iba't ibang lugar. Puwede mo pa rin gawin na I am worldwide. So, nakakatuwa kasi you are traveling the world and yet you are doing business. Then, last year we went to Canada together with my family. Pagdating ko po ng Toronto 'no, 242,000. Sabi ko, "Sarap naman mag-travel." Ang ganda po ng Toronto skyline pero mas maganda po ang e-wallet, 308,000, oh, 'di ba? Niagara Falls, 110,000. Pumunta ako, nag-drive ako sa Canada for 9 hours to go to Montreal and Quebec. Pero okay lang, bayad 80,000, 'di ba po? And then, hindi pa natapos 'no, parang isang buwan ang pagitan, pumunta naman ng Australia. So, nakakatuwa kasi when I was in Australia, I hit my 26 million. Sobrang amaze ako kasi nasa biyahe ako nagagala 'no, pero bayad ka pa din. So, I saw a lot of beautiful things, beautiful locations sa Australia, pero ang beautiful din ng e-wallet 'no, 123,000. Ito po yung nanay ko, travel buddy ko na 'yan. Ang dami po naming napuntahan ng iba't ibang lugar. So 'yan, sa Blue Mountains, Bondi Beach, et cetera. So, daming gala 'no, sa Sydney Museum, 228,000. So, habang may Friday, may income, gano'n po kaganda yung I Am Worldwide kasi weekly pong income natin dito, eh. So, every Friday talaga tuloy-tuloy 'yan. And, recently, ito yung last country ko that I went last year, 111,000 na nasa Taiwan po kami. And then again, it's my mom's birthday, so ito po yung buong family namin. Okay po, 'yan, nandun kami sa Taipei 101, nasa Gucci store na naman kami at birthday na naman ng nanay ko. Sabi ko sa mama ko kasi nagsusukat siya ng Gucci cup, sabi ko, "Gusto mo ba 'yan? Kung ayaw mo, 'wag mong ipilit." Bakit? Kasi iniisip ko na ireregalo ko sa kanya, pero grabe po yung ngiti ng nanay ko, eh, sobrang saya niya, eh. Kaya sabi ko, "Sige ma, if you really want it, yan na ang aking birthday gift sa'yo." So, nakita niyo naman po yung ngiting tagumpay ng nanay ko 'no? Gucci gang na po siya from head to foot, oh, 'di ba? So, ang sarap po sa pakiramdam na yung taong pumipigil sa'yo noon na, "Eto yung plano ko for you," ganyan, ganyan. To the point na nagkaaway pa kami ng mama ko, pero I'm so grateful to the Lord na sinunod ko yung instinct ko, yung intuition ko na I know na something great will happen sa amin sa I Am Worldwide. And right now, I'm reaping the benefit of that decision. Why? Yung 198,800 ko, 198,800 na siya, you know what? Right now po at 28 million plus na, in a matter of 7 years. Question po, kung ikaw negosyante, merong kapital na 198,800, kumita ng 28 million,
no, in a matter of how many years? Question po, bawi o bawing-bawi? Kaya po nung time po na nagde-decide ako kung anong package kukunin ko, ang mindset ko po that time hindi yung ilalabas, kundi yung babalik sa'kin kasi I know for a fact, maliit yung kapital kumpara sa puwede mong kitain. And just imagine 140 times bumabalik yung kapital ko. Take note po, one time capital, lifetime business. Hindi ka po paulit-ulit magjo-join ng Jade every million, no. One time lang yon. Meron ka pang 250 boxes ng barley. 'Pag na-dispose mo yon, 200 boxes balik sa'yo, 200,000. May 50K ka na products, gamitin niyo ng family niyo para maging healthy kayo, right? Tapos hatawin natin, gawin natin yung negosyo, then later on kumita ka ng ganito, bawi o bawing-bawi, bawi talaga. Kaya po, marami pong tao na nagjo-join right away, hindi na po nagdadalawang isip. Kasi wala pong talo sa negosyo natin, eh. You will be healthy and you will become wealthy at the same time. 'Di ba po? And if you're thinking twice about it, 'no? If somebody offers you an amazing opportunity and you're not sure if you can do it, ano daw pong kailangan gawin? Just say yes. Can everybody comment yes? Then learn how to do it later. Alam niyo po, when I got invited, hindi ko naman nakabisado lahat ng present sa akin. All I remember is, number one, pwede mabago buhay ko. Kikita ako ng malaki. And puwede akong makatulong sa ibang tao, yun lang po naalala ko. Hindi ko na nakabisado lahat na presentation. You don't have to see the whole staircase. You just have to take the first step. Kailangan mo lang talagang magsimula. Kasi you'll never know unless you try. And the very reason why a lot of people join right after the presentation dahil dito. Alam niyo po ba na nakapag-decide kayo agad, nag-join kayo, pwede po kayo malagyan ng spillovers because we only allow one account policy. One person, one account. So, ibig sabihin, pag nag-join ka ngayon, ang dami po natin, di ba? Yung next po na mai-invite, nung nag-invite sa'yo, pwedeng under mo na. So, ibig sabihin, may mga points po yan, no? 1 point, 1 peso. Okay. You will have spillovers. Bawat tao may points. Ibig sabihin po, yung sa'yo, pababa, yung points nila, points mo na rin. Ang mangyayari, magkakaroon ka ng financial benefit later on. If you will join right away, kasi pwede ka po mag-join ngayon, bukas, next week, next year. Pero nag-join ka rin, sayang po yung time and yung points and yung mga spillovers. Kasi for example, nag-join ka ngayon, malagyan ka ng tao sa ilalim. Paano pag pinagpabukas mo, pinagpa-next week mo, pinagpa-next year mo? Yung dapat po nasa ilalim mo, magiging, for example, ikaw na 'to, magiging nasa itaas mo. Question po, may points ka ba diyan? Wala, kasi ang points mo then again is sa'yo pababa, hindi kasama yung taas. So, the question is, ano pong mas gusto mo? Ikaw yung nasa itaas o ikaw yung nasa baba? Of course, ang goal natin nasa taas ka. Alam mo na kung ba't hindi ako makatulog. Kasi po, gusto ko pong makaposisyon yung account ko. Alright? So that's the reason why a lot of people join right after the presentation. And yun lang po, maraming salamat po sa pakikinig na ating presentation. I hope ay na-inspire po kayo today. After this, kindly contact the person who invited you and welcome na po sa I Am Worldwide. So anyway, my name is Erica Ramos Herrera and I am Worldwide. So thank you so much po.